salamat Ate Jam sa pag-share ng iyong testimony. Ngayon po, tinatawag ko naman po ang kanyang kapatid na si Delia. Ayan, salamat po sa ating Panginoon. And po, praise God. I'm very thankful po sa Lord kasi tagal ko nawala sa church. So, ayun po, kaninang morning po nag-ano. Noong April 8 po, may laboratory po kami tanghali. Wala po kaming klase ng morning, so balik namin 12:30 tapos hanggang 5:30 na yung class namin. Quarter to 12 po, na-train po ako, papasok na ako ng campus. Malayo pa po sa school, pero ayun po, sabi ko po dun sa tricycle, sa mismong clinic po ng Pipso Delhen. That time po, nasira yung sapatos ko dahil sa pagka-strain ko. Tapos pagdating po sa clinic, hindi po talaga makalakad. Tapos nagkulay green po yung paa ko. Tapos, late ko na po sinabi kay mama kasi mabagal po yung data ganun. I'm very thankful po kasi nasundo po ako that time. And ayun po, may ginamit po si Lord para po naiuwi po ako agad at makapagpahinga po. And I'm very thankful po kasi okay na ako ngayon. And April 16 po, pinagsak po lahat ng exams namin, thesis, tapos activities po. Even exams po. Yung isang final activity po namin, na kahit ano pong aral, hindi po talaga siya pumapasok sa utak ko. Hindi ko po alam kung paano ko po siya i-apply or paano ko po siya i-input. Pero pinag-pray ko na po kay Lord, pinagkatiwala ko na po. So, hindi ko pa po siya nasisimulan, pero ang deadline po sa 27. And, ayun po, yesterday po, nag-prepare po kami ng booth para po sa darating na foundation week bukas hanggang Wednesday po. So, bali, after po ng mga, ng foundation week, puro exams and quizzes na po. Ayun po, sinabay-sabay po lahat ng exams, activities na binagsak, then sabay-sabay po yung deadlines. And ayun po, nakakalungkot po na tagal po hindi nakabalik dahil sobrang busy po talaga sa school. And po, every biyahe ko na po pinag-pray ko sa Lord, yung araw ko, yung gagawin ko, ganun. And sila mama po umalis nung Thursday pa, pumunta ng Batangas. Naiwan po ako sa bahay. Ano po yun, hanggang 4:30, tapos ang uwian ko pa po is alas 5 na ako alas 6 na ako makakauwi sa bahay. Ako lang po sana may iwan sa bahay, pero thankful po dun sa jowa ni Kuya na tinawag ko yung pinsan tsaka yung kapatid niya para samahan po ko sa bahay. Kahit po sobrang busy, nakakapag-asikaso pa rin po sa bahay. And ayun po, very thankful po kasi safe po sila mama dun. And I pray din po na sa pagbalik nila bukas is safe po sila. So, lahat po ng pagpuli, binabalik ko sa Panginoon. Salamat diyan sa pagpapakatoo, sa pag-share ng blessing mula sa ating Panginoon. And now, tinatawagan ko po si Ate Ruby Lee para sa kanyang testimony. Ang palakpakan po natin ang ating Panginoon. Good morning po, biglaan. Ngayon na naman po ako nakapagsimba since nag-work na po ako. Kinuha po ako from OJT po ako dun sa resort na yun to admin na po ngayon. Yun po, thankful po kasi, di ba hindi na po ako na-assign sa malayo, which is dapat sa Botolan na po. Tapos, may nagsabi lang po sa akin na doon na lang mag-OJT. So, tinanggap ko po yun. So, napakalaki pong opportunity na ngayon is admin na po ako dun sa resort na yun na pinagkatiwalaan ko
maging admin na po doon sa resort na yun at maging head po doon sa resort. And sa totoo lang po, nagsisimba po ako doon sa malapit po sa amin, sa may simbahan po ng staff ko din na niyaya po. Doon po ako nagsisimba now. And ngayon, sabi ko, nami-miss ko itong LCC. Kaya sabi ko, inayos ko yung schedule niya para makapagsimba ako ng 8, sabi ko. Kaya sabi ko, nagpapasalamat ako kay Lord na nagpaalam ako sa boss ko, sabi ko, ma'am, ayos ko yung schedule ko para 8 a.m. makapagsimba po ako ng Sunday. Kaya praise God na, yun, nagkasunod ko lang ng boss. Salamat po, salamat sa ating mga ano. Siya talaga yung gagawa ng paraan para babalik dito sa ating Panginoon upang magsama-sama tayo manalangin, umawit, and magpasalamat sa ating Panginoon. Ayan, sino pa po yung gustong mag-testimony dito sa harap? Sa mga nanay po, mga tatay? Ayan, wala na po. Yan, si Rander po, tinatawagan ko. Salamat sa ating Panginoon. Hello po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So, testimony ko lang po yung abot pa rin po yung sa mga nakaraan. No, so, ngayon po kasi is, may pasok pa rin po kami ngayon sa school. So, may 1 month pa po kami. Bali, tatapos yung hanggang April. So, ayun po, nagkapusalan po ko sa Lord dahil, ayun po, bilang isang estudyante po, and also na mga nagtuturo, mga ganun, is, nagkapusalan po ko sa Lord dahil siya po yung patuloy na nagpo-provide ng aking mga pangailangan. Especially sa kalakasan po. Kasi po, ngayon po kasi is practice po namin Monday hanggang Saturday po. So, nagiging free time na lang po namin is gabi, tapos ngayong linggo po. So, ayun po kasi, dahil marami po kami dapat aralin mga sayaw, 12 po, no? So, hindi po siya namin kaya ng isang araw sa isang sayaw. No? Mga dalawa sa isang sayaw po magagawa namin. So, nagpapasalamat po ako sa Lord dahil, ayun po, hindi na po physically pangailangan eh. Dahil, syempre, una rin po financially. No? So, lahat po yun, may mga ambagan po kami, mga costumes, mga pangmerienda, mga gagamitin sa bayad namin sa trainer. No? So, hindi sino nakakalam diba po na lahat yun is nalalagpasan namin hanggang ngayon. Dahil alam namin na kaya na nalalagpasan namin yun is dahil sa tulong ng ating Panginoon. No po, dahil siya yung nagpo-provide ng lahat. And ayun po, isa po testimony sa akin ngayon na hanggang ngayon po kahit na nahihirapan, napapagod physically, is naramdaman ko pa rin po yung presence ng Lord, yung pagmamahal ng Lord. Kasi sa araw-araw po na pagbiyahin namin kahit na walang pasok. And lalo po this week po kasi is Monday to Thursday po is may ganun po sa school. So dapat po walang klase, ganun. So yan na po yung gagamitin namin para sa ibang exam. Tapos hindi na po kami kasama sa program sa school, sa event. Kumbaga gagamitin na lang po namin yan para sa mga gagawin namin performance. So, ayun po, humingi din po ako ng prayers ninyo na malagpasan po namin lahat ng ito. Kasi po, may mga sayaw na unfamiliar po sa amin lalo yung dance sports, mga ganun. So, ayun po, humingi po ng prayers sa inyo na malagpasan namin lahat. Hindi lang po ako, pati po yung mga kasama ko. Ilang po maraming salamat at maraming. Ayan, patuloy po natin ipanalangin si Rander. Ganun din si Ate Jamil and Pastor Mark sa malalapit na result ng board exam nila. And ako din po magta-testimony na yung mga nakaraang, itong linggo po na to is naging busy din ako dahil sa school. And nung nagsabay-sabay po kasi yung demo defense namin. And thankful kami ng mga kasama ko dahil yun nga, na-defend namin yung thesis namin. And itong week po kasi na to is, yun nga, sabi ko sa sabay. And nung Sabado po ata yun, nung Webes na tayo. Basta yung
yun, nakiusap kami sa teacher namin na isa na yung pang Monday ko na demo sana is sana ano na lang, gawing video na lang. And yun nga, salamat sa ating Panginoon kasi pumayag siya na i-video na lang yun. And then nabawasan kami ako ng gawain. So yung Monday, ang ginawa lang na lang namin yun is nag-prepare para sa defense namin. And thank God kasi na-defend namin yung thesis namin. And yung Miyerkules naman, gawa na naman ng IMs para sa demo ng Webes. So, ako is parang hindi ko talaga alam yung gagawin kasi hindi ako sanay sa digital. Digital kasi yung mga gagamitin. So, dapat i-integrate ko sa lesson ko is yun mga digital skills, digital literacy. And salamat sa ating Panginoon kasi may mga ginamit siyang tao na tumulong sa akin para maayos ko yung demo ko. And nung magde-demo na ako, yun nga sinabi ko, digital literacy, mga technologies yung gagamitin ko. Yung magde-demo na ako, saka parang 1 hour na lang, tinapos ng mga kasama ko yung IELTS ko at inaral ko yung lesson ko. And nung time na magde-demo na, hindi gumana yung TV, parang naglolo ko ganon. Tapos hindi pa na-download yung PPT ko, yung PowerPoint ko na gagamitin. So, ang daming nasayang na oras nun, ilang minutes na lang bago matatapos na yung time ng sir namin. Yung sir namin medyo stricto ganon. And nung pinestart niya na ako mag-demo kasi since 30 minutes na yung nasayang kakaantay ng PPT ko. And sayang yung ibang effort ko, yung IMs na nagawa ko. So yun, nag-demo ako kahit na hindi ko master yung lesson and hindi ko mana yung PPT. But thankful pa rin ako kay God kasi motivation pa lang, introduction pa lang, gumana na yung TV. And salamat sa ating Panginoon kasi yung napaka-importante yun kasi yun na yung ginamit ko para ma-integrate yung digital literacy. And salamat sa ating Panginoon kasi doon pa lang sa discussion, pinay-stop na ako. Kasi yun nga, nasatisfy na yung teacher sa demo ko. Ayan, salamat sa ating Panginoon. Kahit gaano pa pala yung problema, kahit gaano pa pigilan ng devil yung gusto niyang gawin, mayroon pa rin magandang outcome dahil si Lord talaga yung inuna ko that time. Ayan, salamat sa ating Panginoon dahil may pagpatuloy siyang ginagamit ng mga tao para suportahan ako. Ayan, salamat sa ating Panginoon. Palakpakan ko natin sa ating Panginoon. Ayan, tinatawagan ko po ang worship team. At patuloy po tayo umawit. But before that, gusto ko lang po i-announce yung darating na youth camp next week. Ayan, sa mga
Minsan pa po, awitan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Dahil tunay nga na mula noon hanggang ngayon, tunay na siya ang mabuti sa lahat. Amen. Hallelujah. Sige, sabay mo natin umitin. Lagi kang mabuti, ngayon at bukas. Alam mo palagi, ako'y pinapalakas puso, unang pag-asa. Yung mas malakas na natinig para sa ating Panginoon. Minsan pa po natin mapabuti, Panginoon. Noon, ngayon at bukas. Ako'y pinapalakas puso, unang pag-asa. Punas ko ay naroon ka, Jesus, sa'yo'y di na makakamba. Puso'y puno ng pag-asa. Hallelujah. Puso ay naroon ka, Jesus, sa'yo'y di na makakamba. Jesus, sa'yo'y di na makakamba. Puri po. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Ngayong araw, Panginoon, ang tanging hiling namin ay ang pag-unawa sa lahat ng mga salita, Panginoon, na ipaparating mo sa amin, Panginoon. Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng puso, Panginoon, na handang inig, handang matuto ng iyong mga salita mo, Lord. Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat na ang mga taong naririto, Panginoon, na makakadinig ng iyong mga salita, Panginoon, ay hindi lang mag-stay mga salita sa puso namin, kundi, Panginoon, ay maihalat sa Lord, naniniwala kami na nandito ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na nakikita mo ang mga puso namin, Panginoon, at sa iyo namin lahat, ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, lahat tayo magsabi ng Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon! Praise the Lord! Ayan, ihanda po natin ang ating mga puso, ihanda natin ang ating mga tenga, takpan ang kabila nang sa ganun hindi lumabas yung salita na mapapakinggan natin. Ayan. Muli po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Good morning! Wow, isa pong kagalakan ang makabilig na muli. Kumusta po kayo lahat? Amen. Pakingitian naman po yung katabi at pakasabi po na masaya ako na nandito. I'm glad that you are here. Amen. Amen. Wow. And shout out sa worship team. Grabe naman. Palakpakan natin yung worship team natin. Grabe, nakaka-bless. And thank God na may mga bagong members. Sila Winston, Sunshine, of course, sila mga datihan na po. Nandiyan sila Denver. Sila Romel. Sino po ba? Si John Paul. Si Renzi. Si Renz. Of course, si Rander at saka si Lararch. Nakaka-bless. At yung Disney princess natin, worship leader. Si Francie. Ayan. Ano ba? Naman lang ba? Thank you rin sa ating mga testimonies. Welcome back din kay Sir Jen Watch. Kaya wala ka talaga sa ulit. Shout out to Pabel. Thank you Lord kanila Pastor Roy. Pastor Johan. Amen.
Bless po yung mga testimonies. Salamat kay Sister Robiline. Ayan, panalangin natin, mas marami pang katulad ni Sister Robiline na, saan na po siya? Pumasok na ata? Saan Sister Robiline? Ay, ayun. No, nagpapatuloy pa rin. No? Magandang halimbawa yan sa mga kabataan. Makapagtapos, magtrabaho, at maging pagpapala sa church. Amen? Amen. Sige, pag-pray na rin po natin. Let's pray before we hear God's word, and let's also pray for Pastor Mark and Pastor Jamil's result for their board exam. Yes, Lord, we come before you, God. It has always been a privilege to pray and ask your blessings, Lord, upon your word. Thank you for this opportunity and privilege to be used, Lord God, with a messenger to relay your message, O God, to your children. And we are united in our prayer requests, Lord, for the good result for the board exam of Pastor Mark and Jamil. We pray, God, that they will be licensed and professional teachers. And maging lisensyado po silang mga guro, Panginoon. And we also pray na maging maganda rin yung interview po ni Mr. Jamil sa Hope Economical School, Panginoon. Lord, we also pray for your word that's going to be relayed to your children. We pray that you bless your servant whom you're going to use. I acknowledge, Lord, that the part when you do nothing. This is your word, Lord. So we pray for more of you and less of us, that you would continue to increase and that I will decrease. Thank you, God. We honor you, we bless you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Thank you, Lord. God's word is found in Matthew chapter 15, verse 20. Sabi po dito, woman, Jesus said to her, your faith is great. Your request is granted. And her daughter was instantly healed. And God's message for today is great faith. And sino po dito yung nakaranas po ng rejection? Who among us experience rejection? Ayan, can I see those hands? Ayan, nakaranas na po. Yung iba approved, tapos yung iba, rejected. Ayan, yung iba naman, sino yung nakaranas ng delay? Yung ba ang tagal-tagal mo nang hinihintay? Ayan, hindi pa rin dumarating. Ito po, sino po yung nakaranas po ng silence na para bang tahimik ang Diyos? Nag-pray ka, pero walang nangyari. Yan, dumadami. And ito pong verse na binasa po natin ay patungkol po sa babaeng nakaranas ng mga bagay na yun. So the text that we have read is about this woman who have experienced rejection, delays, and even God's silence. So let's go ahead. Why is this so important to study? Kasi dalawang tao lang po. There are only two persons in the entire Bible, whom God or whom Jesus gave this reward. Ang Panginoong Jesus, dalawang tao lang po yung sinabihan niya na great is your faith. The first person is a Roman centurion who happens to be a Gentile in Matthew chapter 8, where in Matthew 8:8, this Roman centurion said to Jesus, just say the word and my servant will be healed. At ganun din po, ito naman po pangalawa. The other person is this woman who is actually praying in behalf of her daughter who is demon-possessed and it is who was being tormented. So makikita po natin, dalawang tao lang po yung sinabihan ng Panginoon. Yung una po ay isang Romano na centurion po na sinabi po doon sa Mateo 8. At yung pangalawa naman po na sinabihan po ng Panginoon na napakadakila o napakalaki ng iyong pananampalataya ay ito pong babae po na nananalangin po in behalf po sa kanyang anak. At katulad po natin, marami po tayong pinagdadaanan ngayon, ganyan, nagtataasan ang mga bilihin, gasolina. We are experiencing a crisis because of the ongoing war. And so we can relate so much with this woman kasi makikita po natin paano nga ba. Today we will also answer this question, how to have great faith in the midst of our current crisis. At sasagutin na po yan for 2 points. Point number 1 is to keep on pressing on, and number 2 is to trust God's mercy. Ayan. Pakisabi nga po sa katabi, magpatuloy ka na. Pakisabi niyo sa katabi, may awa din ang Diyos. Ayan.
trust God's mercy. Because this is the secret sauce, I believe, in all my heart. Ito yung secret ng babae. When she prayed, nung siya po ay she said, have mercy on me. After experiencing all these things, she felt unseen, she felt unheard, she felt the silence of the Lord after praying, after pleading. She experienced those people who wants to stop her faith. He felt rejected, rebuked, corrected, denials upon denials, and she felt unworthy. At makaka-relate po tayo kasi ito pong babae po ito, nakaranas po siya ng mga ganitong bagay. Hindi po siya nakita, hindi po siya narinig, nag-pray po siya sa Panginoon, tapos wala po sinabi, parang nakahimik ang Panginoon. Pakiramdam niya po, hindi po siya karapat-dapat. Kung pakiramdam niya po, na-set aside po siya. Pakiramdam niya po, diyan ka lang, hanggang dito ka lang. Pero makikita po natin, yung habag ng Panginoon, yung awa ng Diyos yung naranasan niya. Kaya sinabi ko doon, have mercy on me. She's not qualified kasi in that time, Jesus only came. His primary purpose is for the Jews, for the Israelites. Outside Israel, outside Jews, they are called Gentiles. Ang Panginoong Jesus po, noong time na yun, siya po ay dumating lamang para sa mga Hudyo, para sa mga Israelita. Sa labas po ng Israel, sa labas po ng Jerusalem, lahat ng mga hindi kasama sa lipi ni Abraham ay tinatawag kong hintil. It's just that circumstance that Jesus, reached out the Jews first, before the Gentiles. It is what it is. And, this woman, we will later discover that she's a Gentile. She's not qualified. Nevertheless, she kept pressing on. She's not entitled. Nevertheless, she persisted. And she's not the priority. Nevertheless, she stayed resilient. Makikita po natin itong babae ito. Bagamat siya'y hintil, labas po siya sa lipi ni Abraham, Gentile, ikapo, hindi po siya karapat-dapat. Pero nagpatuloy po siya sa kanyang pananalig. Pakiramdam niya po, hindi po siya kabilang na makaranas ng himala mula sa Diyos. Pero alam niyo po ang ginawa ng Panginoon. Nagpatuloy pa rin po itong babae ito. Kaya makikita po natin yung habag ng Panginoon. Yung po talaga yung susi sa malaking pananampalataya. Great mercy or great faith is because of God's mercy and His, grace. And in context, Jesus, along with His disciples, withdrew from the crowd at that time to have some rest after an extensive work in the ministry. Noong mga time po na yun, pagod po ating Panginoong Jesus. Katatapos niya lamang po magpakain ng mahigit 5,000 tao, kasama po yung mga disipulo. Sila po ay nagpahinga. Pumunta po sila sa labas ng Jerusalem. It says in Matthew 15:21, he went out of Jerusalem. Then Jesus went out from there and departed to the region of Tyre and Sidon. So this Tyre and Sidon is a place of Gentiles. That's why in verse 22 it says there, a Gentile woman who lived there came to him, pleading, have mercy on me, Lord, Son of David, for my daughter has a demon in her and it is severely tormenting her. Kita po natin, ito pong hindi na babae, siya po ay pumunta sa ating Panginoong Jesus at hinihiling niya, sabi niya, Panginoong Jesus, palayain niyo po or pagalingin niyo po ang aking anak sapagkat siya inaanihan ng demonyo at siya po ay lubos na nahihirapan. And what we know more about this Gentile woman is that she's a Syrophoenician at isa po siyang nanay na nananalangin para sa kanya. Pakitaas nga po yung kamay ng mga nanay. Ayan. Wow, daming nanay, no? Alam niyo po, grabe po ang nanay. Lahat po talaga gagawin para sa anak. Sabi nga tayo ng mga anak, kaya natin tiisin ng mga magulang, pero yung mga magulang natin, lalo yung mga nanay, hindi nila kaya tiisin ng kanilang mga anak. Tama po ba? Ayan. Ganun po yung puso, no? Para mas mapulot natin. So that is where this woman or mom is coming from. She's praying, asking for mercy, because or due to a crisis that is beyond her capacity to handle.
Napakabigat po yung pinagdadaanan ng nanay nila to. And so from this starting point, we can see that great faith is not built on easy times, but in hard and desperate times. Now, sa buhay po natin bilang mananampalataya, yung malaking pananampalataya, pananalig, pagtitiwala sa Diyos, yan po ay nagsisimula madalas po doon sa mga panahon na hindi po madali. Kasi it's easy to say, thank you Lord, it's easy to say, praise the Lord, hallelujah, when everything, is going easy. But it's really hard, it's another thing to worship the Lord, even, despite hard times. Madali po magsabi ng Panginoon, purihin ka, sinasamba ka namin, salamat po Diyos, kapag okay lahat. Pero paano po kapag dumadaan tayo sa napakabigat ng problema? At dyan po nagsisimula ang great faith. Nagsisimula po siya sa mga panahon ng sabihin natin, kahirapan sa panahon po ng crisis. Ayan. Pakisabi nga po sa katabi, mananagpasan din natin. This too shall pass. I myself, I have to admit that this crisis with oil, this current crisis that we are going through at the moment is harder than pandemic for some reason. I would say. Kasi ramdam na ramdam po siya. In H100 alone, the full tank of it is 5,000. Dati po yan, mga nasa 2,000 ka. Ngayon, kaya talagang ramdam mo na kasi hindi lang siya masakit sa bulsa, masakit na sa puso. Lalo pag pumunta ka sa palengke, magumulan ka, may hawak ka isang tipo. Saan pupunta dati? Mapupuntahan ng 20, 50, ito isang tipo. Magumulan ka, pupunti na ka mamimili. Di po ba? Saan po yung mga nanay natin na nakaka-relate? Ayan. Yan, nakaka-relate, no? And so, tingnan po natin, because ito pong nanay, this mom, is pleading in behalf of her daughter. And the question is, did Jesus answer her or not? Sino po sa palagay? What do you think? Ano po sa palagay niyo? Sinagot po ba ng Panginoong Jesus ito pong babae? Magtaas nga po ng kamay yung nagsasabi ng opo. Yan. Yan. Sino po yung magsasabi na hindi siya sinagot ng Panginoon? Yan. It is actually the latter. Jesus did not answer this woman. Grabe po, ang bigat po na nangyayari po dito sa babae na ito. Tingnan po natin. Sabi doon, but Jesus gave her no reply, not even a word. Wala pong sinabi ang Panginoon, tahimik na. Masakit yun, no? Nanay ka, nasa krisis ka, nananalagi ka, Panginoon, pagalingin niyo po yung anak ko. Anak kong babae, inaalihan ng limon, lubang nahihirapan po siya. Tapos ang Panginoon, no reply. Ano yung sa messenger yung na-sin-zone ka lang? Okay pa yun eh. Ito hindi. Wala talaga. Hindi kumaga. Ganun po, no? So, hindi lang po yun. Ang nagpabigat po doon kasi yung katahimikan po ng Panginoon. Po, tignan natin, minsan tahimik ang Diyos, pero hindi nangangahulugan na siya ay wala. God's silence doesn't necessarily mean absence. Pakibasa po sa Tagalog. 1, 2, ready, go please. At in 8, hindi lahat ng pagtahimik. Just because Jesus was silent doesn't mean that He doesn't want to answer this woman. I can so relate with this woman because for almost a year I have been asking the Lord when I had this cancer. For some of you, you already know this, but this is so personal, kaya po nakaka-relate po ako. Hindi ko lang sinabi sa akin na may cancer, 2023, tapos po, the following year, yung first surgery, tapos nasundan po yung second surgery, tapos po, radiotherapy na 30 sessions, hanggang tumagal po siya, hanggang 2024, tapos po, after series of biopsy, God is good kasi non-aggressive cancer po siya. Amen? Narinig ang Lord, I was asking the Lord why, and so sometimes I would even hear some, rebuke, maybe just like what happened to Job.
But I was really asking the Lord, Lord, we will keep serving no matter what. Pero alam niyo po, sometimes God uses silence to reveal what noise cannot use. Minsan po gagamitin pala ng Panginoon yung katahimikan. Para po, minsan hahayaan ng Panginoon na manahimik ka na. Para po hindi natin masyadong marinig yung mga balita. For us to turn our ears from bad news, negative report, from negative utterances, from negative things, and just ask God's silence, yung stillness from the Lord. Minsan po sasabihin ng Panginoon, hindi ako sasagot para mas marinig mo na yung kasagutan mo nandoon sa kapayapaan ng iyong puso. Amen. Palakpakan po natin sa Lord. And so, great faith is choosing to believe despite silence or even any odds. Kasi po, katulad po ng babae po ito, just like this woman, the disciples were trying to stop her from coming to Jesus. The disciples, these are the followers of Jesus Christ. They are the ones who are supposed to understand the predicament of this woman, especially coming from a mom pleading in behalf of her daughter who is demon-possessed and severely tormented. Makikita po natin yung mga disipulo ng Panginoong Hesus. Sila dapat yung nakakaunawa, nanay, nananalangin, gusto ng kagalingan para sa kanyang anak. Inaalihan ng demonyo. Ano po ginawa ng mga disciples? Sinabi na, they urged Jesus. Tell her to leave, they said. She is bothering us with all her begging. Ayan, yung mga dapat na nakakaunawa sa iyo, minsan sila pa yung hindi nakakaunawa. Kung sino yung mga tao, inaasahan mo, di ba? Yung nararamdaman po ng babae ito. And so, what do you do when God is silent? Ayan. Pakisabi ko sa katabi, push lang, Ben. Push. Ayan, push lang. Ibig sabihin po niyan, is pray until something happens. Kasi ganun po yung ginawa ko ng babae. Kumbaga, bagaman may delay, ito po, sasagot at sasagot ang Panginoon. Katulad po nung sa amin po ni Pastora, sa mga hindi po nakakaalam, 10 taon po kami naghintay. Mayroon po akong sperm count problem, may myoma po si Jenny, may Higos, tapos dumating po yung aming miracle baby. At ayan na po siya, ayan. Yan, sige po, para kay Lord po. Yan, amen. Silence could be just a delay for God's answer. Tahimik ka, Lord. Grabe nung time na yun, naghihintay kami. Naniniwala, we believe that God is the author of life, God is the author of marriage. God wants us to have a family. But at that time, on our ninth year, we already accepted that we will not have a child. But God's silence was just a delay from His answer. Kaya ayan po. And just like what happened to this woman, the answer of Jesus was this: I was sent only to help the people of Israel, God's lost sheep, not the Gentiles. Yung sinabi ko ng Panginoon, this was not the answer that this woman was expecting. Yung sinagot ko ng Panginoong Hesus ay hindi po yun yung inaasahan na sagot nitong babae. Pwede po sabihin, Jesus could have answered, yes, your daughter will be healed. Your daughter will be delivered right now. Go in peace. Pwede ka nung but no, hindi. Ang sinabi ko ng Panginoon, pinadala lang ako sa mga taga-Israel. Pinadala lang ako sa mga Hudyo at hindi sa mga hindi. Pakisabi naman sa kapatid ko, ouch, bitch, ang sakit. Ganun yun eh. It really hurts. If you hear these words, you feel rejected. You feel set aside. No, sabi niya, pero makikita po natin, yung great faith refuses to be offended. Ayan. Kasi ang ginawa niya po, lalo po siya lumapit sa Panginoon at hindi siya pumayag na ma-offend po kasi may ginagawa po sa Lord na mas malalim pa. Po, sabihin niyo nga po sa katabi, magpatuloy lang tayo. Sabihin po niyo po, minsan masakit sa bulsa, pero talagang tuloy na. Amen. Amen. Sige nga po, talapakan po natin.
babae, she has all the right to turn away, she has all the right to turn back away from the Lord. And I would give her even the right to be sad about what happened. Ito pong babae, pwede po siya magtampo, pwede po siyang umalis na lang. Grabe naman si Jesus, sakit magsalita. Ayan, minsan kasi sa church, nasabihan ka lang. Ayan, baga nakorek ka lang ni Pastor Mark, o kaya ni Ate Jam, nasabihan ka halimbawa, ang sakit. Di ba? Para sa iyo din naman yun. Nasabihan ka lang ni Ma'am Jen, Sir Jen, o ni Pastora, kung sino man, ang leader, nasabihan ka lang ng tatay ni nanay, sakit ka agad. Itong babae, grabe. Naranasan niya po yung rejection. At ano po yung naging respond niya? Tignan po natin. But she came, ang sabi pa doon, and worshiped Him, and pleaded again, Lord, please help me. Lord, help me. Lumapit pa rin po siya. At alam niyo po yung worship na yun, yung proskineo, ibig sabihin pala nun, to bow down, to revere, to respect, to bestow worship, kasi yan po yung dyan po galing sa itang worship. Yung kahalagahan ng Panginoong Hesus, sinamba niya pa rin. Kahit na ganun po yung narinig niya. Pwede siyang magtampo. Ang sakit naman, Lord, ouch naman. Pero hindi. Ang ginawa niya, sumamba siya sa Panginoon, nirespeto niya, at nagpakumbaba, sinamba niya pa po ang ating Panginoong Hesus. At ganyan po ang great faith. No, great faith, great faith hears no, but still holds on to God's yes. Amen. Yan, amen. Ganyan po, kagamat na hindi, tumawa pa rin siya, naniniwala pa rin ako Panginoon. At ito po this is the third time, ito na po yung first response was silence, second was about somehow rejection, ito po yung matindi. Yung pangatlo, mabigat po ito, this is the third response. And this is quite heavy to accept personally. I hear these words, I cannot believe at first when I read this when I was in high school. That's the first time that I read the whole Bible. And when I read this, it really boggles my mind. It really bothered me also. Jesus is speaking to a woman and he would say these words. And Jesus answering, it is not right, he said, it is not right to take the children's bread and throw it to the dogs. Kumbaga sinasabi po ng Panginoon Jesus, hindi tama na yung pagkain ng mga bata na tinapay ay ibibigay sa mga aso. Sabi po, no? Masakit po yan. Parang racist, kumbaga, parang it sounds like racist, but it's not really. It's about Jesus drawing a picture of analogy to this woman. Kung ano po yung kalalagay, it's actually a rebuke and at the same time an eye-opening for her. Because the children would represent the Jews, the bread would signify Jesus is the bread of life, and the dogs would signify the Gentiles who were living like dogs at that time. Hindi naman po sinabi ng Panginoon Jesus na ikaw aso ka. Jesus did not say you are a dog, no? He was, giving this woman a picture, an analogy, na yung mga bata po noon, na tinutukoy po noon, ay yung mga Hudyo, at yung tinapay po ay ang ating Panginoon Jesus na tinapay ng buhay, at yung mga aso, kasi yung mga hindi po noon, namumuhay silang parang aso. Kaya, this is a rebuke, a correction, at the same time. Pero makikita po natin, ito po yung nagpabulaklak kung ano talaga yung nasa puso ng babae. Kasi kapag mayroon palang mga ganito, sense of rejection, an unwanted answer, silence, it will reveal our heart. Kapag may mga problema tayo pinagdadaanan. At katulad po itong babae, unwanted answer reveal what was the heart or what it was in the heart of the Canaanite woman. Kasi maaaring po i-test po yung rejection, pero yung ating pong pananampalataya ay dapat nandun pa rin sa ating Panginoong Jesus. Look at the answer of this woman after hearing those words. She said, yes, Lord, yet even the dogs
eat the crumbs that fall from the master's table. Baga sinasabi niya po na yung kakauti, yung kakarampot na yun, yung sinabi niya, in other words, hindi po, pakibasa, parang yan po yung sinasabi niya, no, 1, 2, ready, go, please. Kumbaga, kahit tira-tira na lang, okay lang yan. Basta galing sa kamay ng Diyos. Kaya makikita niyo po yung pagpapakumbaba nitong babae. Kasi ganun po ang great faith. It bows in humility and persistence. Bagaman, pakiramdam niya, hindi siya narinig, wala siyang sagot. Ang masaklap pa nun, parang pinaramdam po sa kanya na hindi ka kabila. Ano po nangyari? Nasubok po yung kanyang puso. Nagpakumbaba pa rin po siya. At alam niyo po, nagpatuloy po siyang sumamba sa Panginoon. Kaya yun po yung great faith. Pakibasa po, ano raw po ang great faith? 1, 2, ready, go, please. Hindi makatras sa hirap, kundi lalo itong lumalapit sa Diyos. Ganun po ang great faith. Pagka may pinagdadaanan ka, and one of the greatest, I would say, challenge, predicament that we ever had was when Judah was born 7 months, premature. The doctor said, I think your son has ROP. He will be going stage 2, 3, or 4, depending on his body's tolerance to pain or resiliency. But I think he's going to be blind. His lungs is not fully developed. He has a play of prematurity. AOP, ROP. Ang dami ko sinasabi ng doktor. Sabi niya, palagay ko yung anak mo magugulang. Palagay ko hindi yung kanyang baga kasi 7 months. Alanganin. Kaya halos isa't kalahating buwan po siya sa nido. At alam niyo po, salamat sa Diyos. That's why we really are so attached with LCCC. Kasi this is where we had our renewal of vow, gender reveal, ayan. Ito po yung first church ni Judah. Ayan, palaktakan niya po natin si Lord. Alam si Judah, ayan na po siya. Ang likot-likot, he's like a rooster. When he gets off from our arms, he would run very fast. But when he is with someone else, like with her, she's she's so behaved. Dito po siya, makulit. Ano po? Kaya po, tingnan niyo po, ang nangyari po dito sa babae po. Then Jesus answered her, O woman, great is your faith. Be it done for you as you desire. And her daughter was healed. At ito po, dito ko po kinuha yung mensahe, yung great faith. So, great is your faith. Amen? So, in conclusion po, meron pong tatlong bagay na meron sa babae ito. Yung pagpapatuloy niya po sa pananampalataya, yung pagtitiis niya po, hindi po siya nagpadala sa anumang mga balaid, talagang nagpakalakas po siya, natatag yung kanyang pananalig at pananampalataya sa Panginoon. And it really sounds grandeur, wow. And the Lord rebuked me in a way, kasi bakit po, it's not about the present thing, it's not about persistent or resiliency. It's about the mercy and grace of the Lord. Why? Because our faith, Jesus is the author and the finisher of our faith. Siya pa rin ang nagsimula. Kaya for any accomplishments, for anything that, any result that your faith, ano po yung pinujuice ng faith natin, biyaya at abot pa rin ng Panginoon. Wala po tayo may pagmamalaki. And so, that's why I'm almost done. I only have, I think, 4 or 5 slides. That's why in 2 Corinthians 4:7, kasi I was really wondering why this woman has no name. Meron po akong tanong na bakit walang pangalan itong babae ito? Meron siyang great faith. There are only 2 in a million. I would say 2 in a million because probably for thousands, if not thousands, probably millions of people were already reached by Jesus for His entire ministry. Only 2 people received this word na great is your faith. Napakalaki. Pero why is this woman not named? Moses has a great faith. Abraham has a great faith. Noah has a great faith. Why does this woman has no name?
And I believe it has something to do with what Paul said. But we have this treasure in jars of clay to show that the surpassing power belongs to God and not to us. I think Psalmist, David, one of the greatest king of Israel, tatanong ko kasi ako bakit walang pangalan itong babae ito. Sila Moses, meron po magiging pananampalataya, sila Abraham, sila Noah, may magiging pananampalataya. Bakit po kaya hindi pinangalanan itong babae? At ito po yung dahilan para po yung walhati ay para sa Diyos. Kasi po lahat po lang pwedeng maging resulta ng ating pananampalataya ay dahil lang po sa habag at biyaya ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin si Lord. That's why it says here, not to us, O Lord, but to you goes all the glory for your unfailing love and your faithfulness. That's why we need to focus from crisis to who Christ is. By God's grace and mercy, it is my hope and prayer that we will have great faith. Amen. Glory to God. Amen. Lord. Yan, salamat po no, sa kay Pastor Philip dahil sa binahagi niyang salita ng ating Panginoon. Ayan, patuloy po natin awitan ng ating Panginoon. Naiyayahan ko po tayo ay magsipagtayo. Ayan. Napakaganda ng mensahe ng Diyos para sa atin, no? Na, ayan, patuloy lang tayo manalangin. Kung ano man po yung pinapanalangin nyo ngayon, ayan, pwede nyo po kaming sabihan na at tumapit dito sa harapan para maipanalangin namin kayo. Kung ano man po yung request, prayer request nyo, pwede po kayo magbigay din dito para nasa ganun is may panalangin din namin lalo na sa Friday night of worship. Ayan, patuloy po natin awitan ang ating Panginoon. Ayan, dalhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Through this song, kausapin natin ang ating Panginoon. Ilapit natin ang lahat sa ating Panginoon. Sa
Thank you, Father God, dahil ikaw ang lumapit sa amin, Panginoon. Papasalamat po kami, Panginoon, sa mga taong naririto na pinakinggan, Panginoon, ang mensahe. Ang napakaganda mong mensahe, Panginoon. Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil mula noon hanggang ngayon, Panginoon, ay nananatili ka sa amin, Panginoon. Lord, lahat, Panginoon, ang aming panalangin ay tinataas namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lahat tayo magsabi na, Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung mas malakas po na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sabay-sabay po natin. Sabihin, kaya minsan po, awitan pa natin ng ating Panginoong Jesus ng papuri at ng may galak. Sabay-sabay po natin awitin ang ating closing song, ang Christ. Hallelujah!